kay ating Honorable Vice Governor by Aimee Sinsuat, may kaugnayan dito sa multi-purpose building. Alam natin sa kanya kung paano ho ba nag-materialize ito at ano yung purpose ng kasal ito. Go ahead po, Madam Vice Governor. Magandang umaga sa ating lahat. Binabati ko kayo lahat ng isang mapayapang umaga sa ating lahat. Tinanong ko ninyo ni Sir Jasper from Bandera. Okay, so Para saan itong multi-purpose building. Itong multi-purpose building ay nahingi po namin ito. Nahingi po ito kay Senator Lapid. Dito Lapid. Last year, pumunta ako sa Senate. Nagpadala ako sa kanya ng letter at binigyan niya ako ng MPV at para ito sa Dato Udin Sinsuat. Actually, hindi lang po sa Dato Udin Sinsuat ang nahingian ko ng MPV. Meron din po ako sa parang sa Bongo Aldan. Pero from a different senator naman yun. Actually, it's from Senator Risa Hontiveros. It's for tourism center for women. So itong MPV na ito ay para po ito sa i-turn over rin po namin ito sa local government unit para mapakinabangan nila to whatever purpose that they need it for. Gaya ng isang MPV doon ay gagamitin for the barangay hall and maybe kung bibigyan ng pagkakataon, itong building na ito ay baka maibigay rin sa barangay population. Magkano yung kabuang halaga? Itong MPV na ito po ay naghaalaga ng 10 million. It's a one-story building. Estimated time of completion? This is estimated time of completion. Sa nakikita ko, hopefully, ang binibigay natin is baka mga 3 months matapos ito lahat. Anyway, it's just a one-story building. So, madaling matapos ito. 10 per building, ma'am? No, there are other buildings na 7.9, meron din mga 8 million, iba-iba. Iba-iba po yung mga MPV na nakuha natin sa Senate of the Philippines. Buti at nabigay pa rin. Oo naman. Bago mag-election. Oo, nagbigay talaga sila. Anyway, para naman, hindi naman ito binibigay dahil sa election, binibigay naman ito para sa taong bayan. So even nagpapasalamat kami sa senators dahil talagang inuuna nila ang mga kapakanan ng taong bayan. Tuloy-tuloy yung inyong programa sa check-up. Ano-ano pang i-expect ng ating mga kababayan? Inyo? Chaka Foundation naman po, it's a non-government organization. I have started this way back 2019. So, tuloy-tuloy naman ito. It's actually catering vulnerable sectors of the society. Ibig sabihin, mga buntis, women, yung mga walang asawa. Tapos, PWD and senior citizen. Please expect it na tuloy-tuloy po yung service na binibigay natin sa kanila. Halos naikot na ba natin ang Maguindanao del Norte? Ang Maguindanao del Norte naman po, dito kami sa second dahil dalawa na ang distrito ng Maguindanao del Norte. Nandito na po kami na ang una pong napagbigyan namin is dito sa second district. And then sa first district naman ay tuloy-tuloy na rin po tayo. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, maraming salamat po sa Ayan, ang bulit po. Sa kanayan sa kanya. Maraming salamat. Assalamualaikum.